Ang kapangyarihan ay umaapaw. Ang buong tulay ko ay kasing liwanag ng balahibo. Bagamat isa lamang itong bituin, ito ang tulay ng isang taong nagising. Tapos sabay-sabay ang mga halimaw na sumugod sa kanya. Habang nito ang isang pamalo. Pagkatapos gumagawa ng dalawang pag-slash sa pag-atake. Na may pagsugod sa pag-atake sa mga halimaw na bilas at liksi ng pag-slash. Vega, hindi masama magaling ngunit may kulang parent sa'yo. E ano? Tanong niya sa sarili. Habang nakita naman nito ang pagsugod na halimaw sa likuran niya. Ang pagharap sa mga anthorn, nagahalimaw na mga lobo. Hindi kaya ganon kadali. Iyon. Tapos lumabas ang system. Kunin ang antas ng kasanayan sa compass sphere 4 mas mahigit, bagay na ikinagulat niya. Nakita ko. Bigla akong nahihilo. Paano naman ang compass scale? Tanong nito sa sarili habang nayuko ito, na may pawisan. Habang naalala ang pag-ensayo nito. Kaya hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Hindi ko na kayang makipagsabayan kay Woo Hyuk sa buong buhay ko. Mga alaala ng isang taong dumadaloy sa aking isipan. Ito kaya ay alaala ni Lee Shin Hyuk. Pero ang Lee Shin Hyuk na nakita ko ay may peklat sa pisngi na wala doon. Dahil dyan, malamang hindi na ito alaala ng nakaraan. Kung gayon, mayroon bang anumang mga alaala mula sa unang yugto, anumang mga alaala ng hinaharap na Lee Shin Hyuk? Ang mga kasanayan sa compass ay nakakabit din kasama ang mga alaala ni Lee Shin Hyuk. May gising kaya, isang star sino ang orihinal na sumulat nito sa ganitong paraan? Hindi ko akalain na ganoon kalakas ang mga isang star na nagising na mga tao na nakita ko. At para huminto, sambit ni Vega. Na ipinagtaka niya sa kung ano sabihin ni Vega, sa kanya kung habang ito nakalingan sa Vega. Naglalagay ka ba ng isang palabas upang aliwin ang babaeng ito? Sambit ni Vega. Nag-aalok ba ako? Tanong niya sa Vega. Kung hindi, bakit? Sambit nito sa pagtanong. Huwag gumamit ng sanghon. Dagdag niya pa dito. E ano? Kung gayon, hanggang ngayon. He was generating this much power without even using the power of his scars. Oh, totoo ba yon? Kahit gaano ka pa bumalik ay mahirap gamitin ang bagong likhang peklat ng malaya. Ito ay tulad ng pagtapak sa katawan ng isang bata na nagsimulang maglakad. Parang ikaw lang ang nakakaintindi. Pero hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Oo, tama iyan. Para akong bagong panganak na sanggol ngayon. Well, simulan na natin. Bueno, ang pangunahing tungkulin ng babae ay tulungan ang gayong bata na gawin ang kanyang mga unang hakbang. Tapos lumabas ang system na may mensahe. Ibinibigay sa iyo ni Vega ang pagpapala ng mga bituin. Mahalaga, Vega, pansamantalang tumataas ang antas ng kasanayan ng Litra Constellation Relics. Ito ay isang pangalan na narinig ko kung saan. Oh Diyos ko! Anong klaseng pangatuweran ito nagpakawala ng malakas na kapangyarihan? Samantala nahirapan siya makontrol ang ganitong makapayarihang kidlat. Ang bagay na ito, habang ang mga halimaw nakatingin parent sa kanya. Malamang, natakot niya ng mga halimaw na ito sa kanya, habang inihanda nito ang kanyang pag-atake sa mga halimaw. Mangyaring bigyan mo man lang ako ng paunawa. Sigaw nito sa sarili. Habang ibinaon niya ang kanyang sandata sa lupa, tapos na-activate ang antas ng Thunder Spear. Ayon sa system window. Tapos ipinakita ang kanyang nagawa sa pag-atake at pagbaon nito sa lupa. Kaya nagulat siya sa kanyang bagong kakayahan. Ito ay kabaliwan. Tinalo ko silang lahat sa isang kilos. Sinong nakakakita sa iyo? Kaya nagulat siya muli sa kanyang narinig. Hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng isang Starwalk na tao. Ikaw ay dapat na isang gising na tao na umabot sa 2 bituin, o hindi bababa sa 3 bituin, upang magaya sa kanya. Ano bang meron sa kanya si Lyra? Tama, malinaw na nakasulat sa notice na, FIFA. Hehe. Gaya ng inaasahan mo sa pagbabalik, mabilis kang natututo. At ipinagmamalaki ko iyon. Kaya napabulong ito, Maiden Castle. Tinawagan mo ba ang iyong ina? Tanong ni Vega. Talaga Vega. Prattle. Nakalokohan. Ang bilang ng mga konstelasyon ay umaabot sa 12 dosenang o daan-daan. Kahit na sa mga transcendents, ang mga palatandaan ay nahahati sa mga may mahinang kapangyarihan at sa mga may malakas na kapangyarihan.
Iba-iba ang lakas ng tao. Nagising din depende sa estado ng konstelasyon. At higit pa doon, isang kataas-taasang nilalang na kahit ang mga kinatawan ng mga palatandaan ng zodiac ay hindi makapaglakas loob na malampasan. Paul Ares, Deneb, Vega. Ito ay isa sa mga may pinakamataas na ranggo na mga palatandaan, at ang katayuan nito ay napakalayo na ang ibang mga palatandaan ay hindi nang ahas na itaas ang kanilang mga ulo. At may tao sa harapan ko. Niloloko pa nila ang pinakamataas na ranggo na konstelasyon. Para umatras. Bakit mo ginagawa yon? Ang pressure na ito. Hindi lang bumalik. Pero mukhang mabibigo ako. Kaya bilang isang langis tungkol doon. Hindi. Tumilapo na ang tubig. Kung ang isang tao lamang ay nangangahas na kutsain ang pinuno, papatayin ko siya agad. Oo, kapag nagsimula ka, kailangan mong makita ang wakas. Kailangan mong pekain ito kahit papaano. Sige. Namiss kita, Vega. Ano? Ako ito, Kwon O Jin. Naniwala ako. Akala ko hindi na kita makikita. Salamat, Diyos ko, salamat talaga. Ano ito? Sa hinaharap, magpapalit ka. Anong uri ng relasyon ang naroon? Ayon, natalo ko. Ang heavenly demon sige. At ngayon nawala lahat ng alaala mo sa akin. Hindi pasensya na, wala. Wala naman diba? Sabihin mo agad, ano ba talaga ang nangyari sa inyong dalawa? Mamaya, sasabihin ko na sigurado. Itinaas niya ito na may ekspresyon na nagsasabing may kung anong. Ang kwento. Mabuti, ang orihinal na babae ay tuluyang mawawala. Ano? Ano ang kulang sa'yo? Ano ang maikli mo sa wakas? Alam ko. Gaya ng inaasahan ng tadhana, lahat ng mga konstelasyon, kabilang ang Virgo the Master, ay lalamunan ng kadiliman ng itim na kalangitan. Hindi ko alam, kunwari lang alam mo. Oo, tama yan. Ang lahat ng mga konstelasyon sa kadiliman ng itim na langit. Hakhakshin, totoo ba ito? Oo, ang may-ari ng itim na paraiso. Kung hahayaan natin itong mag-isa, ang mundo ay lalaan muli sa pagkawasak. Nakita ko ahahaha. Langit ang tingin ko, ang itim ay nagpapahiwatig ng lakas. Na pagmamay-ari ko. At nang pop-up ang system na nagsisimula ang heoksyon sa unang pamumulaklak nito. Sabi niya ako daw. Sisirain ko na ang mundo. Pero bumalik ako. So, di ba? Dalawang haha. Buahahaha. I swear here. Upang hindi kalamunin ng kadiliman ng itim na langit, paprotektahan kita. Hindi ko alam. Sigaw lang. Ang pagbabalik, hindi, ibig kong sabihin. Kwon O Jin, ang nagising. Ang isang bituin sa langit ay sumasalungat sa hindi maiiwasang kapalaran. Lilinawin ko ang mahirap na landas sa unahan mo ng liwanag ng aking orihinal na bituin. Pagkatapos nag-pop up ang system ng sunod-sunod. Na sa Maiden Castle, itinalaga ka ni Vega bilang messenger. Ang Black Heaven ay sumisipsip ng mahika ng mga stigma. Ang ilan sa mga kinakailangang kondisyon para sa ikalawang pamumulaklak ng Black Heaven ay nakamit na. Pansarang panalikop. Ngayon naging mensahero ka na ni Vega. Wala nang babalikan ngayon. Siya nga pala. Sino ang batang ito? Matagal na itong sinabi ng may akda, makalipas ang ilang taon. Siya ay magiging isang napakasamang tao na mang-aagaw ng mga inosenteng tao. Dahil ang ginawa nila sa akin ay masama sa sarili. Huwag mo akong masyadong sisihin, Lee Shin-hyuk. Pag-aalis ng kasamaan ng hinaharap ng maaga, ito ay talagang isang gawa na nagkakahalaga ng pagbabalik. Oo, ang nagbabalik lang ang gumagawa niyan. Isang huling bagay na dapat tandaan. Gusto kong magsalita ng kaunti, ngunit, tila nagsimula na ang mga paghihigpit ng batas. Mga paghihigpit ng batas. Binigyan kita blessing kanina. Bagamat hindi direkta, ito ay isang paglabag, malinaw ang batas. Talaga, ang mga zodiac sign ay nakasalalay sa batas at hindi maaaring makagambala sa mundong ito. Uuwi ngayon ang pangunahing babae. Pagkatapos ng isang linggo, pumunta sa shelter kung saan tinutuluyan ng pangunahing babae. Ibabahagi natin ang kwento. Sunod doon. Anong nangyari? Napakaraming sunod-sunod na nangyayari kaya nababaliw ako. Nakukuha pa rin ang mga tampok ng konstelasyon ng isa sa mga North Stars, sa ilang mga paraan, hindi ito masama. Salamat sa iyo, nagbago ang buhay ko.
Salamat, mahal na Ginoong nagbabalik.